tuloy-tuloy po yung pag-assist natin sa kanila when it comes to maintaining the peace and order, especially during activities like this, yung rallies. So for this November 16, 17, and 18, ang AFP po ay nakahanda na sumuporta sa ating Philippine National Police. So isang magandang araw mga kababayan, ito po ang News That Matters at ating panonoorin dito sa video na to, itong si General Brownie, na kung saan ano na naman kayang nireklamo ni General Browner na to. Pero bago tayo tumulak sa video na yan, isang share, like, subscribe lamang po, nang sa ganun ay napapanood at sa ganun updated po tayo sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Pero bago tayo tumulak kay General Brownie, ay Browner pala, panonoorin muna natin si Kuya Eds kung ano naman kaya ang ibabalita nito. Eto, panoorin na po natin. Kuya Ed po, no? Masaya lang kami kasi parang hindi na talaga maawat ang reckoning. Tignan niyo po. Breaking news. Wala na rin Merry Christmas si Marcos Jr. Sa gitna ng mga sumusunod na paulit-ulit na payag ni Marcos Jr. Alam mo, ano BBM? Ay, nako. Watch out for the day of reckoning. We are not joking. We are not joking. This speculations, this statement is uncovered. Talagang Saldico, yan ba totohanan na? Wata biglang langayat yung mukha ni Saldico. Akala mo porkit nasa Europe ka lalakas ang masarap ang matulog. Tangina, wag nyong antayin na dumating ang national manhunt ng Pilipinas sa inyo. Dahil all over the world may Pilipino. Baka mamaya mahagip kayo ng mga special undercover striking force. Kayo din. Mga nagbabala kayong magpayaman sa Pilipinas at gagawin yung katarantaduhan ang politika, tapos takbo kayo sa ibang bansa. Hindi na yan uubra. Meron ng special undercover task force to be lately to be announced and to be strike para sa mga Pilipino. Kung ang ibang bansa nga nagagawa Pilipino pa, basta fully funded, magagawa. Iyan ang nakakatakot na kasagutan sa inyong mga katarantaduhan. Yes, dahil ang mga taong to, sigurado, hindi kayo sasantuin kahit putang ina bilyones pa kayo. Again, BBM, wala na ring Merry Christmas. Marcos Jr. Wala na ring Merry Christmas. Wait. Ewan ko lang kung makakatulog ka. Ewan lang ako. Ito putang ina sa sobrang hindi ko masabi. True basis to the experience. Ewan lang. Pakatandaan ninyo. There will be prepared undercover manhunt. Undercover manhunt para sa mga fugitive. Bakit pa kami dadaan sa Interpol? No. Although legislative can accurately make that kinds of information and negotiation. Pero kapag pagbalangkas para papagbayarin kayo sa inyong kawalangian, wala nang Merry Christmas si Marcos Jr. Nako, patay tayo dyan. Solid yan, Kuya Eds. Alam ko naman sagot nyo rito Diba, Ate Claire? Ang sagot nyo is fake news. Fake news ka dyan, putang yun Kasi kahit anong tagpi-tagpi at tahi-tahi ninyo, lalabas at lalabas ang katotohanan. Kayo at kayo pati.
magbabayad kayo. Magbabayad Tama kayo ka, sa... Kuya Eds. Shout And don't out. forget, there is an undercover group to look upon pag tumakas kayo. Bayan, ang Kuya Ed po. Ayan po mga kababayan, si Kuya Eds. Kung ano yung nakita nyo, narinig nyo po yung sinabi niya na kung itong BBM administration, mag-iingat-ingat na po sila sa kanilang ginagawang pagsisinungaling. Kasi nga po, yung mga lumalabas na lahat, yung mga pagtagpi-tagpiin natin at pag pinagsama-sama natin yung mga puzzle na yan, yung ating puzzle ay malapit na nating maayos. Konting piyesa na lang at tapos na itong administrasyon na to. Bilis-bilis na yung bago matapos ng taon na to. Kaya manda na kayo, magbalot-balot na kayo. I-ready ninyo na yung mga bagahe ninyo, magdala na rin kayo ng mga hamonado para dyan na kayo sa private plane na kayo magpasko papuntang Hague mga kababayan. Yan ang nababagay sa mga sinungaling. Kinulong nyo si Tatay Digong. Ngayon, ito nangyari. Babalik din yung karma sa inyo. Sigurado yan. Pagsisisiyan nyo yan. Eto mga kababayan. Meron na naman tayong ano kaya itong sasabihin ni General Browner mga kababayan. Eto na. General Browner, balitaan mo nga kami dyan. Sir, the last time na may expected na major na protest, I recall several retired generals reached out to you and you met them. Has the same thing happened recently? No. So wala na pong nag-reach out ng mga retired generals. What do you make, sir, of yung continued noise? Agitation ba ang tawag doon na of these retired officers calling for whatever here and there? Well, yun nga, sabi nga ni SND kanina, these are just all noise. Pero sa atin po, we will still be of assistance to the Philippine National Police. Tuloy-tuloy po yung pag-assist natin sa kanila when it comes to maintaining the peace and order, especially during activities like this, yung rallies. So for this November 16, 17, and 18, ang AFP po ay nakahanda na sumuporta sa ating Philippine National Police so that mapanatili natin yung kapayapaan and the peace and order. Dapat lang. Any other further questions to our Chief of Staff na hindi pa na-address kanina during the interview with the SND? Sir, tama na yung supposed list of government officials and retired officials allegedly involved in destabilization efforts. It's being validated by the AFP. Yes. So katulad nga po ng nabanggit ni Yusek Mayor is that the AFP, particularly the intelligence community, is looking into this because we take this seriously. Kasi nga po pag may mga ganyan na sinasabing peace stabilization plots, syempre ay kailangan na tignan po natin na maigi ito. So far, sir, have we found something that really needs attention? Sa ngayon ay hindi pa po nagre-report sa akin ang intelligence community, but they are already doing their investigation, especially dun po sa mga active members ng armed forces in the Philippines. At dun po sa listahan kasi may isa na nakalagay doon. So yun po yung talagang tinitignan natin because we want to make sure na walang active member ng armed forces who will be involved in any of these non-constitutional activities. Sir, alam mo, hindi na natigil tong issue na to sa destabilization plot. Is it alarming po on your part? Ano bang implikasyon to sa AFP, sir? Well, sa ngayon, of course, kailangan magmatsyag tayo. Bantayan po natin itong mga reports na ito. Dapat But, lang. sa tingin naman po May namin is matinding that rally sa susunod na araw. these are all political, no? Kaya kami naman sa Armed Forces of the Philippines, we are really focused on our mandate, which is to defend our archipelago, protect our sovereignty and our sovereign rights,
Kaya tuloy-tuloy po yung operations ng ating mga members ng Armed Forces of the Philippines. Marami tayong mga problema. Internal security operations, yung humanitarian assistance and disaster response, pag may mga bagyo, may mga earthquakes, may mga kalamidad, nandyan po ang ating armed forces. And of course, yung territorial defense. We have to really attend to those. Dapat lang, General Browner. Wag ka nang magyabang-yabang na sinasabi mo dati na kaya nating makipaglaban dito sa China. Kailangan natin tumagal ng 30 days dito sa bago dumating ang US. Yung kaalyado natin na kaalyado daw kuno. Dapat lang gawin yung tamang nararapat para sa pagrarally dyan. Wala hong magkakaldagan, walang mag-aaway-away. Peace and order ho ang gawin natin. Huwag nyong idadrag yung mga tao dyan nung nakarang rally dyan. May mga dugo ang dumanas ng dugo yung ating mga kababayan na kung saan nagrarally lang naman sila. Etong mga kapulisan dyan talagang kinuyog nila yung mga taong nagprotesta dyan, binuhat nila tapos biglang binagsak sa grabe po yung video na yun. So sana po gawin po natin yung trabaho natin para sa 3-day rally na mangyayari niyan sa November 16. So dapat yung peace order ay naka-ready po dyan, General Browner. So ito mong mga nangyayari dito sa ating bansa, nakasupport lang po kami sa Philippine National Police. Pero alarming na ba siya, sir? Hindi naman po, hindi naman. As far as we are concerned, yung mga rallies na ito, these are peaceful rallies. Sana nga po maging really peaceful dahil yun po ang pangako ng mga organizers na maging peaceful yung mga rally. Pero nananawagan kami sa kanila to secure, to police their ranks, to make sure na hindi po sila masingitan. Dahil may mga nagre-report po sa atin, pati na rin sa Philippine National Police na baka maaring masingitan sila at may may mga infiltrators at baka may magpasabog ng granada. Nakakatakot po yun, yung mga peace-loving na mga kababayan natin ay baka masaktan sila sa mga ganito. So we are asking the organizers to really make sure na safe, peaceful yung kanilang mga rally. Pero nandyan po kami. We will assure them that we will be assisting them. Kaya nga po sabi namin kasama namin ng Philippine National Police, kung meron pong mga emergencies ay handa po kaming tumulong sa kanila. Pero anong status mo ngayon ng AFP? Naka-red alert na Hindi po tayo naka-red alert ngayon as of now. Sir, I'm sure nakakausap nyo naman senior, junior officers, enlisted personnel. How are they taking all this noise na kuno destabilization plots, parang seemingly agitating the armed forces? I'm very happy to report that yung pong ating mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines are very professional. Kaya kahit na po may mga ganitong nangyayari sa ating lipunan, we are aware of what is happening. But of course, we remain professional. So disiplinado po yung ating mga sundalo. Kaya itong mga nananawagan po na sumama yung mga sundalo sa mga rallies o kaya sa mga panawagan nila ng kudeta, wag na po kayong umasa na ang Armed Forces of the Philippines ay gagawa ng unconstitutional activities, or we will not resort to unconstitutional means to bring about change. We will stick to the rule of law at hindi po tayo lalabag dito. Hindi tayo magkukudeta, hindi tayo military punta. Dahil ang kawabaw po ay ang ating bansa pag ginawa po namin ito. Tama. Sir, sorry, clarify ko lang po, nabanggit niyo kanina, may mga intel po kayo na may nagbabalak na humalo doon sa mga grupo magrarally. Reports lang. May mga reports. Reports. Kaya kasama natin yung Philippine National Police dito na nag-iimbestiga. And then, yun nga po, magdi-deploy yung ating Philippine National Police, pati na rin po ang Armed Forces of the Philippines to ensure the safety of those who will join the rallies. Dapat lang po, General Browner, dapat talaga dyan. Hindi talaga kami natatakot na pumunta dyan sa rally na yan. Kasi kami, ang gagawin lang ng aming mga kababayang Pilipino ay magrarally lang po yan.
na ilalabas lang po nila yung kanilang gusto. Kaya may social freedom tayo para mag-rally dyan. Saka lang po, yung mga gusto lang po namin, yung accountability and stability. Yung kailangan, yung transparent din yung mga gobyerno natin na ayaw namin ng ganito, yung mga araw-araw nabubuhay kami sa kasinungalingan. Hindi ko kami natatakot sa mga rally-rally na yan, General Brown. Ang kinakatakutan lang namin, yung mga buhaya. Dahil inuubos nila yung pera ng taong bayan. Yan ang kinakatakutan namin. Tignan mo yung nagkanda yari-yari ngayon dito. Nagkanda loko-loko yung gobyerno natin dahil dito sa ating mali yung pagpapalakad ng administrasyon na to. Hanggang dito na lang tayo mga kababayan. Lagi ho nating tatandaan, huwag niyong kalimutan i-share, like, subscribe nang sa ganun updated po dahil sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Lagi ho tayo mag-iingat lagi mga kababayan. News That Matters po. God bless.